Pag-uusapan ko yung the best things for me about the Poco F8 Ultra. At bakit masasabi kong sulit nga siyang bilhin? Naghahanap ka ng flagship level performance ng phone na hindi masyadong mahal. Si Poco F8 Ultra na yun. Kasi kung titingin ka sa ibang brand, lalo na pag global version, medyo mahal. Kung titingin ka sa mga iPhone, Samsung, OnePlus, so mapapamahal ka with the price. Si Poco kasi siya yung nagbibigay ng global version at saka meron siyang flagship performance pero saktuhan pa rin yung price. Wala nang ibang brand na merong ganon sa ngayon. Kung ikukumpara mo siya sa mga Chinese versions na available din online, na mura din yun pero Chinese ROM nga siya. So meron siyang mga limitations na wala sa global ROM. You can search online kung ano yung difference ng Chinese ROM versus global ROM. Ang chipset ni Poco F8 Ultra is the latest flagship Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yung padating na Samsung S26, I believe meron din siyang Snapdragon 8 Elite Gen 5 pero hindi pa nare-release yun. Sa lahat kasi ng ginagawa mo sa phone, may ganap talaga si chipset. So medyo confident ka na lahat ng ginagawa mo, wala talagang mga lags or performance issues kasi nga sobrang lakas ng chipset ng phone mo. Tapos may maganda ka pang RAM and storage. Importante rin kasi yung RAM and storage sa performance ng phone mo. With a combination of those components, very smooth yung paggamit mo ng phone. Napakabilis mag-open ng apps, pwede kang mag-open ng multiple apps. Ang ipag-take mo ng pictures kahit na low light, hindi siya mabagal. Mabilis yung shutter speeds, smooth yung zooming in and zooming out, maganda rin yung processing ng photos and videos mo. Kahit na nanonood ka lang ng Netflix or shows online or even YouTube online, smooth na smooth din. So, all in all, for my daily use, sa lahat ng kailangan ko, maaasahan talaga siya. Kaya hindi mo siya masasabing, ay naglalag, ay ano ba to, ay ano ba yan. So wala kang masasabing ganyan. Very snappy talaga yung phone na to. Napakaganda. Kasi may iba din akong phones dito na budget phones like the Infinix Hot 60 Pro Plus, yung Poco M8 Pro 5G, Tecnopova 7 Ultra. Okay naman sila. Usable naman. Pero hindi siya kasing smooth ni F8 Ultra. Maliban dyan, super ganda rin ang camera nito ng display at speakers. Tapos ang gaming performance. Gusto kong pag-usapan yung audio experience niya. Yes, alam nyo naman na meron siyang third speaker dito sa likod. Yung may nakalagay na sound by Bose. Isa yung dedicated subwoofer na napakaganda ng quality. SpongeBob, big got pants okay. SpongeBob, big got pants okay. Big got SpongeBob, big got pants okay. SpongeBob, big got pants okay. Big got SpongeBob, big got pants okay. SpongeBob, big got pants okay. SpongeBob, big got pants okay. Off the wake up, I'm feeling my best. I bend over, I do my little stretch. Nag-i-enhance siya ng bass. Meron ka ng dual speakers left and right. Ito pang isa, dumagdag pa talaga sa lakas ng speakers mo. Plus, treble, tsaka mid, lahat na. Super ganda talaga. Very good tuning, tsaka marami kang customization na magagawa. With a combination of the display, syempre, meron tayong Dolby Vision, tapos yung speakers, Dolby Atmos, and then yung chipset, meron pala siyang Vision Boost D8. Tumutulong yun to enhance the graphics, HDR, and frame rates nang nakikita mo sa screen. So, lahat from gaming, to watching movies, YouTube, kahit social media lang. Yung parang nanonood ka ng 4K TV, mataas yung frame rates na sa mga 60 FPS yung pinapanood mo. Yung mga nakita mo sa appliance center, yung malalaking TV, bakit napaka-clear nito tsaka parang super smooth? Kasi yung mga movies, regularly for cinematic effect, dapat 24 FPS yun or 30 FPS maximum. Now, eto, dahil sa meron siyang dedicated chipset to enhance the frame rates tsaka yung visuals, nilalagay niyo sa 60 FPS yung pinapanood mo. Kaya makikita mo na parang mas smooth siya kagaya ng mga 4K TV na nakikita mo sa appliance center. Once again, with a combination of your chipset, your speakers, tsaka yung display quality nito na may maganda siyang 6.9-inch AMOLED display, 120Hz, tsaka Dolby Vision and HDR10+. Super ganda. Pero yun nga, dahil sa laki din ng phone, medyo awkward siyang hawakan. Dito sa mga flagship territory na malalaking phone na medyo, OA na sa laki. May trade-off siya na ganun. Kung gusto mo ng mas compact na phone, hindi ito yung phone na pipiliin mo. At saka mabigat din siya ng konti. Siyempre, tinest ko rin siya sa gaming performance. Lahat ng games super smooth niya talaga. Si Poco F8 Ultra,
is number 3 sa listahan ng pinakamalakas na performance na phone. Number 1 si Red Magic 11 Pro, number 2 si iQOO 15. Ito naman, aabot siya ng 3.75 million. I believe may added factor din yung Vision Boost D8 dedicated graphics chip niya kasi yun tumutulong din siya sa performance ng phone para ma-enhance yung graphics, di ba? Tsaka frame rate. Yung mga games na kagaya ni Genshin Impact, Wuthering Waves, yung meron siyang frame interpolation or frame generation na feature, pwede mo siyang i-unlock. Tataas yung frame rate niya from 60 to 90 FPS or 120 FPS. Magge-generate siya ng fake frames, parang mas smooth yung experience. So, mas smooth nga naman, yes. Na-try ko na siya. And meron din siyang enhancement sa visuals ng game talaga. Pwede mong i-turn on para mas enhance yung contrast, HDR, medyo mas poppy yung kulay. So, depende na sa trip mo. Pwede mo namang i-turn off yun kung ayaw mo ng ganun. Then, yung usual graphics ng game, maganda naman kasi talaga yun, di ba? That's because of the Vision Boost D8 dedicated graphics chip. Maliban dun, syempre meron din tayong very nice camera setup dito. Yung main sensor ni Poco F8 Ultra has a 1/1.31 inch sensor size. Ano bang ibig sabihin nun? So may malaki siyang sensor size na halos kasing laki ng Samsung S25 Ultra main sensor is 1/1.3. Ito naman is 1/1.31. Flagship level talaga yung sensor size niya with OIS na rin. Yung last year na Poco F7 Ultra, meron siyang Light Fusion 800. Makikita mo yung sensor na yun sa mga Pro series, si F7 Pro, F8 Pro. Even the Poco M8 Pro 5G, meron siyang Light Fusion 800. Ginawa na nilang mid-range yung dating flagship level na camera sensor nila. Tapos in-upgrade nila ito sa F8 Ultra ngayon. Yung Light Fusion 800, meron yung siyang sensor size na 1/1.55. So, medyo mas maliit ng konti. Makakatulong kasi yung mas malaking sensor for letting light in for processing for your photo and video results. 'Di ba pag madilim, medyo grainy tsaka medyo unclear yung kuha natin. Samahan pa ng magandang ISP ng phone or yung image signal processor. Dahil yung ISP is flagship level inside the Snapdragon 8 Elite Gen 5, yung results ng photos and video mo is maganda talaga. And yung triple camera sensors ni Poco F8 Ultra are all 50MP. Yung ultra wide niya is 50MP, 50MP rin yung main sensor, tsaka yung periscope telephoto. Pwede ka mag 100 times zoom photo on this phone. Now, mas enhance pa yung telephoto niya kasi gumagamit siya ng periscope. Periscope technology compared to a regular telephoto only. Kung interesado kayo sa difference ng periscope telephoto versus the regular telephoto lens, pwede nyo namang i-search yun online. Makikita nyo. Ito yung video zoom niya pala is only 10 times maximum. Pero, kahit na mag 10 times zoom ka, super clear pa rin yung kuha niya. Now, aabot ka naman sa 100 times zoom with your photos, pero hindi na masyadong clear. Wala na masyadong detail. So, medyo blurred na siya. So, hindi na siya masyadong detailed kasi nga, naka 50MP lang naman tayo and digital crop na yun. Okay, kung ano man yung picture mo sa maximum zoom niya, kinakrop niya na lang yun digitally. Tapos in-enhance niya ng AI. Hindi kagaya nung pag naka 100MP or 200MP sensor ka like yung nasa mga Samsung S25 Ultra, mas maganda yung may higher megapixels ka and then may malaki kang sensor size. Sa akin, hindi ko na gagamitin yung 100 times zoom. Siguro mga maximum na gagamitin ko is 20 times zoom or 10x zoom kasi mas klaro pa yung kuha. Hindi naman ako nagsaspy ng kapitbahay. So, okay lang yun. Okay? So, pinag-usapan na natin lahat ng the best features here. Ito pa yung isa na nagdadala rin ng bida sa phone na to. Yung cooling system niya na 3D dual channel, dual layer ice loop system with 6,700mm na cooling surface. Yun yung total space na nako-cover ng cooling system niya. Kaya tinatawag siya na ice loop system kasi umiikot yung lamig at init. May intelligent ice loop system siya na napapansin kong effective nga. Kasi pag nag-games ako, hindi naman siya masyadong mainit. Nakita ko lang na maximum init nito while gaming is around 45 degrees Celsius. Pinakamataas na yun. Naka-max out na yung graphics, max out na rin yung FPS ng game. Kasi pag hindi maganda yung cooling ng phone mo, talagang aabot siya ng mga super taas na temperature na hindi na siya komportable sa kamay. Yung maaabot siya ng mga 48 degrees Celsius pataas. Hindi na komportable yun sa frame ng phone mo habang hinawakan. So, yun. Ito okay naman. Maliban dun sa mga pinag-usapan nating main features ng phone, meron din siyang very good battery.
Syempre, may mga phones tayo ngayon na lumalabas na around 10,000 mAh yung battery, 7,000 mAh, 8,000, 9,000. So, ito, maganda pa rin yung battery size niya. Umaabot din siya ng mga 20 hours sa akin. Yung regular use lang, nag-video recording ka ng sandali, nag-games ka ng sandali, social media ng sandali, YouTube, TikTok, Messenger, tsaka mga calls and texts. Umabot siya sa akin ng mga 20 hours. Okay, so matagal. Yung charging time niya nasa mga 1 hour lang. Hindi ko ma-achieve yung 47 minutes na sinasabi nilang charging kasi parang nagsuslow down yung phone para to protect the battery. Kahit na ginagamit ko yung out of the box 100 watts niya na charger with the original cable. Meron din mga small features na maganda sa phone na to. Ito yung mga unang phones na merong Android 16. May malaki bang difference? Wala naman masyado. Meron ka lang Hyper Island, same sa iPhone na Dynamic Island. May new animations ka with enhanced UI, meron kang added AI features, tsaka interconnectivity daw with Apple device. Yun lang naman. Very slight changes, hindi siya complete overhaul ng system. Walang masyadong hype tong Hyper OS 3 actually. Hindi mo kailangan mabugnot talaga kung wala ka pang Hyper OS 3. The best features ng Hyper OS andun pa rin sa Hyper OS 2. So, may overall thoughts and recommendation. So, napansin nyo naman na super hype ako sa phone na to. May premium design ka na phone, maganda yung price, super ganda ng mga feature, flagship level. So, masasabi kong this phone is really worth it. Kung naghahanap ka ng global phone and flagship level experience, lahat na, di masyadong mahal, di aabot yung price ng 50,000 to 80,000. Ito na yun, that's the Poco F8 Ultra. It's one of the best flagship phones sa ngayon, or sasabihin nating flagship killer phones dahil super ganda ng value for money niya. Thank you so much sa panonood, and abangan nyo yung Poco M8 Pro review ko. Plus maglalabas din ako ng separate video for camera test on this phone tsaka gaming test. Follow and subscribe kayo kung gusto nyo yung mga ganong content. Thank you so much and take care na muna. Bye bye.